accredited po kami sa PNPDIG, sa Philippine Drug Enforcement Group, at may MOA din po kami sa PICAG. And then sa Quezon City namin ng City Hall ay accredited din po ang NARIAG. Ayan, so tapos na natin talakayin kung ano yung mga dapat gawin at mga requirements para maging isang ganap na miyembro ng NARIAG. So ngayon naman po ma'am, pag-usapan naman po natin ang inyong mga ginagawa o accomplishment ng inyong organisasyon. Una po ay yung pagtulong ninyo sa PNP organization. Ano-ano po ba ang naaambag ninyo sa pagpapanatili ng katahimikan at kaayusan po sa komunidad, ma'am? Opo, tulad ng sinabi ko kanina, ang NARIAG ay sumasama din sa pag-monitoring sa mga barangay, at then nag-ano rin sila ng prison order, lalo na kasama ng PNP sa checkpoint. At saka nandiyan po ang NARIAG, lagi po silang katuang sa anumang gawain ng PNP, lalo na pagdating sa kapayapaan. Ayan, so pagdating naman po sa mga community engagement nyo po, ma'am, ano naman pong mga activities at programa na ibibigay nyo sa ating komunidad, ma'am? Marami na po tayong programa na ibinibigay sa mga kababayan natin. Nagbibigay tayo ng mga relief operation kapag kailangan nila ng tulong, lalo na kapag yung mga lolo at lola na nandiyan sa bayampunan, sa mga bayampunan na may mga bata may sakit, so nandiyan si NARIAG. Kung ano po ang hingiin ng mga kababayan natin na tulong sa grupo at kaya natin ibigay, yun po ang binibigay natin. Ayan, so narinig po natin kay ma'am na talagang nandyan po ang kanilang grupo upang tumulong po sa ating mamamayan. So ngayon naman po ma'am, dito po sa Region 4A, gaano po kayo kadalas magkaroon ng mga activities dito, ma'am? At ano-ano po ang mga napuntahan ninyo dito sa Region 4A para magbigay ng serbisyo sa ating komunidad po, ma'am? Nandiyan po ang Mamuyaw, nakarating na po kami diyan sa Mamuyaw. Ilang batis yung dinaanan namin bago makarating sa lugar na yan. At hindi naman natin iniinda yung mga ganon kalayo dahil ang pagtulong sa atin masaya na tayo. So doon po sa Mamuyaw, nakakarating din po kami sa Calatagan, sa Batangas. Nakarating na rin po kami sa Rizal. Marami po kami napuntahan dito sa Isla Verde. Na-experience namin dyan yung malakas na alon. So, yan po ang napuntahan namin. So, marami pa po na kami napuntahan dito sa lugar ng 4A na nakapagbigay kami ng tulong. Ayan nga po, ma'am. Tanda ko nga po, ma'am, sa Isla Verde, ma'am, magkakasama po tayo nung nag-outreach po tayo sa Isla Verde, kung saan talaga nga pong 2 oras pa ang lalakbayin namin, tawid dagat, upang marating namin ang bayan ng Isla Verde at makapagbigay po ng tulong. So, katuwang po namin sila, ma'am, at ang NARIAG Group po. So, ngayon naman po, ma'am, bukod po sa nabanggit ninyong mga activities kanina, ma'am, ano-ano naman po yung mga iba pa nating mga programa at community engagement na dapat abangan ng ating mga kababayan dito po sa Calabarzon? Kami activity po ng NARIAG ngayong July, kasama po ang RPCADU 4A at ang PNP Tansa Cavite, dito po sa lugar ng Barangay Hulugan 3 and 4 Coastal Road, Tansa Cavite. Mamimigay po ang grupo ng NARIAG Executive Eagles Club at ng NARIAG Tansa Chapter ng grocery at bigas sa 100 na pamilya ngayong July 2, 2024 sa mga fishermen. Sa Cavite naman po ngayong July 7 and July 28, 2014, clean up drive naman, sa Cainta, ang clean up drive and tree planting. So sa Rizal West, July 7, 2024, meron silang gun safety seminar and sitio Kabading, Barangay San Jose. July 14, tree planting, clean up drive sa tahanan na walang hanggang, Maric, Santo Domingo, at meron din rubing and monitoring 3 times a week kasama ang kapulisan. Sa Macau naman po, meron silang cultural. So, kung meron silang cultural committee, so meron silang wellness 2 times a week, Zumba, aerobics, full game participation with different PhilCom group once a month. So, meron din silang social welfare, community service, nag-clean up drive din po sila doon. Ngayon, July 14 naman, ngayon 2024, second Women's Volleyball Tournament naman ang activity po nila. Ayan, magbola at hindi magdroga. So ngayon, July 22 and 27,
meron pa kaming Brigada Eskwela kasama ang PICA-G sa Santo Niño Elementary School. At sa July 28, 2024 naman ay meron kami medical and dental mission sa Barangay Pag-asa, Agham Road, Quezon City. Kasama din po namin ang PNP PICA-G. So yan po ang mga activity sa araw na ito. Ayan. Ayan, so narinig po natin yung mga upcoming activities po ng NARYAG this coming July po. Abangan nyo po yan, mga taga-Calabarzon. At narinig po natin, magbibigay sila ng mga bigas, meron silang mga seminars, may tree planting, merong mga games, at different activities po na iproprovide po sa atin ng NARYAG, katuwang po ang PNP. At maraming salamat po ma'am sa paglalahad po ninyo ng mga activities po ninyo. So okay po ma'am, ngayon naman po meron po ba tayong nais sabihin po? Baka may mga mensahe po tayo ma'am para sa ating mga kababayan at lalong-lalo na po sa mga taga-Calabarzon at mga netizens po na nanonood sa atin ngayon. Sasamantalahin ko na po ang pagkakataong ito. Nais ko pong magpasalamat sa PNP ng Calabarzon at sa PNP ng PICA-G and PNP-DIG na talagang sumusuporta at gumagabay sa aming grupo dahil nandiyan po sila lagi at hindi kami pinababayaan at iniiwan. At sa mga member po ng NARYAG, sa abroad, sa barko, dito sa Pilipinas at maging sa Luzon, Visayas, Mindanao, lubos po ako nagpapasalamat sa inyo dahil kung hindi po dahil sa inyo, wala po ang NARYAG. Ayan, so maraming salamat po ma'am. Nais ko din pong kunin itong oportunidad po na ito para po magpasalamat din po sa inyong grupo ma'am sa walang sawang pagsuporta din po sa RPCADO 4A, sa laging pagsama po sa amin, pagbibigay po ng mga different relief goods po para maipahatid po natin sa ating mga mamamayan na umaasa po dito sa Calabarzon. Baka po may nais pa po tayong batiin ma'am o pasalamatan pa po. Una po sa lahat ay binabati ko po ang ating Chief PNP, si Police General Romel Francisco D. Marbil, RD Pro 4A, Police Brigadier General Paul Kenneth Lucas at ang Command Group ng Pro 4A. Ang Chief ng RPCADO na si Police Colonel Mildred Patam at syempre ang Chief RPIO ng 4A na si Police Lieutenant Colonel Citadel C. Gaurian, sa lahat ng organisasyon na naka-umbrella sa PNP Kataguyod, sa aking mga kasamahan sa NARYAG at sa lahat ng PNP personnel ng Pro 4A, sa RPCADO 4A at RPIO 4A, maraming salamat po sa pag-anyaya ninyo sa amin. Isang karangalan na isa po ako sa naging guest ninyo sa programang ito upang may ulat din sa komunidad ng Calabarzon ang aming mga gawain at tungkulin bilang NGOs sa ating komunidad at sa PNP organization. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po tayo. Ayan, maraming salamat din po Ma'am Olga sa pagpapaunlak po ninyo ng aming paanyaya sa inyo. So bago po tayo magtapos, please follow, like, and share ang aming FB pages, PICA-G Calabarzon new account, ang FB page ng PICA-G Tagapag-Ugnay, at sa lahat ng RPCADO's Facebook pages nationwide, ang FB page ng Pro Calabarzon, at syempre ang FB page ng Anti-Narcotic International Assistance Group o NARYAG. Muli ang pasasalamat namin sa ating naging panauhin sa umagang ito, ang National President ng NARYAG, ang napakaganda na si Miss Olga Alvarez Maborang. Maraming salamat po ma'am. Ang aming taus-pusong pasasalamat sa lahat ng mga kapulisan ng PRO Calabarzon, sa mga naka-duty 24 oras, LGUs, NGOs at ang ating mga force multipliers na ating katuwang sa pagpapanatili ng kaayusan at katahimikan sa Calabarzon. Tunay kayong mga bayani ng makabagong henerasyon. Tayo po ay laging mag-iingat at dalangin po namin ang kaligtasan ng bawat isa. Mula dito sa tanggapan ng RPCADO 4A, ako po ang inyong tagapag-ugnay, Patrol Woman Priscel May T. Urbano.
Magkita-kita tayong muli para sa mga updates at napapanahong impormasyon. Ito pa rin ang inyong programang Usapang Pulis at Komunidad sa Calabarzon. Dito sa Bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Madalas nating naririnig sa balita ang tungkol sa El Niño phenomenon. Pero ano nga ba ito? Ang El Niño ay bahagi ng tinatawag na ENSO cycle o ang El Niño Southern Oscillation Cycle. Ito ay ang natural na pagbabago ng klima sa tropical Pacific Ocean. Ang ENSO cycle ay may tatlong bahagi, ang El Niño, La Niña at ang neutral phase. Ang El Niño ay ang mainit na bahagi ng ENSO. Noong 1800s pa ay naobserbahan na ang pagbabago ng temperature ng tubig sa Pacific Ocean. Tinawag itong El Niño o ang batang lalaki dahil kadalasan ito ay nararamdaman tuwing December. Mas matindi ang epekto ng El Niño sa kasalukuyan dahil mas madalas na itong maranasan at dahil na rin sa mga pagbabago sa klima.